Nako, heto na po mga kabayan, SP Alan, delikado. Diyos ko po, may masamang balita kay Cayetano. May naghudas, nako, kudita ngayong Lunes, Soto gumapang na. Yan po mga kabayan ang ating alamin mga karibin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yung video, pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Ito pong si Jose Claire Castro mga kababayan ay bumanat na naman kay BP Sara. Pero tingnan natin kung nasa tama ba ang sinasabi nito. Sabi niya po kasi dito, tatakbo ka pa naman ng pagkapangulo tapos pinapakita mo kung gaano ka kabobo. Tinawag niya pong bobo si Vice President Sara Duterte. Nako. Para malaman po natin, ito po ang kabuuan niyan mga kabayan, no? Mula po sa Batas PH, sabi po dito, no, ni Castro, nagalit si Castro. Palace Press Officer Claire Castro, during her YouTube live, hindi pala official na hindi official statement mga kabayan. Yan ang hirap dito eh. Dalawa pong pagkatao ng ating Yusek mga kabayan. Hit back the Vice President Sara Duterte after the latter blame. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for the chaos surrounding the Senate firing incident, questioning her readiness for presidency. Tama naman eh. Sa palagay niyo po ba, ready po ba ang presidente mga kabayan? Nakahanda ba ang presidente sa mga pangyayaring yon? I don't think so mga karib natin. Kasi tingnan nyo yung nangyayari Imbis na para sa akin lang bilang isang Pilipino, no? At bilang isang taga-subaybay sa politika, no? Tingnan nyo naman yung nangyari. Wala po siyang order. Di ba tinawagan niya lang si Cayetano? At ang sinabi niya lang kay Cayetano, hindi gobyerno ang lumusob sa inyo. Di ba? So what? Alam mo na palang hindi gobyerno ang lumusob doon. For example lang, sabihin natin hindi natin alam na NBI yung lumusob, okay? For the sake of this argument, mga kababayan, okay? Sabihin na po natin na hindi talaga NBI. Tulad ng sinasabi ni Marcos na hindi gobyerno ang lumusob sa inyo. Sino pala? For example, hindi natin alam, okay, na NBI. Ano palang gagawin ng gobyerno? Alam nyo kung si President Duterte yon, mga kababayan? Baka sabihin po ni former President Duterte na, sige, mag-antay lang kayo dyan. Magpapadala ako ng isang batalyon dyan, okay? Para maging safe lang ang mga senador. Wala tayong narinig na ganun sa presidente. Instead, nagmalinis ang presidente. Hindi gobyerno ang lumusob dyan, hindi kami. Tapos, ano ba yan? Is it a gesture of guilt, mga kababayan? No? Hindi mo man sabihin, kasi may mga pagkakataon, mga kababayan, na, di ba, kahit hindi natin aminin na guilty tayo because of the gesture na ginagawa natin, yung mga action na ginagawa natin, nalalaman po ng iba that you are lying and you are guilty. Diba? Sinong bobo ngayon? Claire Castro. Totoo naman. Diba? Totoo po na hindi po handa ang Pangulo. Sa mga nangyaring yun. Diba? Dapat, dapat you're supposed to be working under pressure. Diba? Kung tayo ang mga ordinary manggagawa sa mga kumpanya, diba? Bago ka i-hire, can you work under pressure? Syempre tayo, sasabihin natin, yes sir, I can work under pressure kahit ano pa yan. Nagkakagulo na, kaya ko pa rin magtrabaho. Diba? Pero ang presidente po natin, I think, can't work under pressure mga kababayan. Kasi hindi po siya nakapag-desisyon agad na magpadala ng reinforcement. Diba? Dapat sabi niya, for example lang dapat sinabi niya, okay, itatawagan ko si General Bronner, okay? At magpapadala kami dyan ng isang batalyon para talagang mas safe na yung Senadong yan.
O wala tayong narinig doon. So, yan lang ang masasabi ko mga kababayan, no? Pero ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Lisa, she's actually describing herself. Oo nga eh. Doon po sa word na bobo, siya po yun mga kababayan. An empty can is the most noisy. Ha 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 ha. How coming from the boba herself? Oo. Bitter si Auntie Claire. Add it to your vocabulary. Clearing. Aha. Back to you, Auntie Claire. Your words pertain to yourself. Ha ha ha. Sabi po ni Nilo. Oo nga eh. Most of the comments are ganun mga kababayan. So, kayo po mga karibon natin, ano po ang inyong komento dito sa pahayag ni Claire Castro na bobo daw si Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, eto bago po natin i-play yung video mga karibon natin, pasadahan din po natin to ha. Eto po si NBI Director Matibag. Ayon po sa DOJ mga kababayan, wala umanong nakikitang dahilan upang suspindihin si Matibag. Sabi po ni DOJ Secretary Frederick Vida, I don't see any reason issuing preventive suspension sa NBI mga kababayan. Aba, teka lang. Bakit doon po sa ano? Doon po sa employee. Okay, sa USAA chief na si Aplaska. Ay sinuspindi ni ni Ombudsman Buing Rimulya. Napaka-unfair naman po mga kababayan. Kung sino pa yung nagtanggol sa Senado, siya pa ang nasuspindi. Kung sino pa yung nanggulo sa Senado, walang iba kundi si Matibag mga karibon natin, hindi sususpindihin. Aba. May something dito. Pero ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga karibon natin. Sabi po dito, when Malita speaks walang preventive suspension, ayan na. Baka namalitahan to. For example lang, okay? Alam namin ang sasabihin nyo. Sabi po ni Jojo, ayan. Sabi naman po ni Jomar, sa 5 sinabi, 6 ang mali. Hindi pa ba sapat? Correct. Di ba? Sinungaling. He was telling lies sa mga statements and causing alarming sa Senado. Pero yung USAA suspended for protecting the area of responsibility po, sir. Sarkaasam. Ano ba? Nagpapatawa ba ito? Kung sino patuloy yung nagpo-protekta mga kababayan, siya patuloy ito. Siya patuloy yung nasuspindi mga karibon natin. Anyway, sila naman ang nasa kapangyarihan. Wala tayong magagawa dyan mga kababayan. Pinapakita lang nila dito mga kababayan that no one is above the law. Diba? Except, sa kanila. No one is above the law except po sa kanila mga kababayan. Ay, nako. Yan po mga karibon natin. Ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below dito po sa hindi pagsuspindi. Kay Matibag pero kay USAA Chief Aplaska ay sinuspindi po nila. So napaka-unfair po mga kababayan ng kanilang ginagawa. At ito nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, mag-ano lang tayo ng kaunting hint kung ano po ba talaga ang mga posibleng mangyari. Ito po mga kababayan, si Migs Subiri. Sabi po dito sa balita, mga kababayan, Juan Mig Zubiri, posibleng mag-comeback bilang Senate President. Ayan na. Sa Lunes daw magkukulita na naman sila mga kababayan. Ewan ko na kung may bumaliktad na mga senador sa majority, di ba? Kasi napakatanga naman itong mga senador na ito kung pupunta pa sila sa minority na iniwan na nga sila. Di ba? Iniwan po kayo ng minority. Trinahidor po kayo ng minority. Bago magkaputukan, wala na po sila dyan. Tapos pupunta kayo sa kanila. Pag pumunta kayo sa kanila, tanga kayo. Diba? Bakit? Posibleng gawin din nila yun sa mga susunod na mga panahon. Diba? Na magtrahidor sa inyo. Okay? Sabi nga, nagustuhan ko yung isang comment ng ating kababayan. No? Sabi niya, dito mo makikita no? Yung mga senador
Sa oras ng kagipitan, hindi mo sila maaasahan. Nako, yung majority black mga kababayan, parang kaibigan natin yan. Okay? Yung mga kaibigan natin na sa oras ng kagipitan, hindi po natin maaasahan. Nako talaga, oh. Meron pala tayong mga ganyang mga senador no? Tapos ang tatapang nyo pa sa West Philippines Oo, yung mga minority, ang tatapang sa West Philippines parang gusto nung makipaggera sa China. Ayun pala, iiwan lang pala ang, ay nako, Senado, diba? Sa oras ng kagipitan. Paano kung tuluyan pala tayo ng China? Iiwanan yung mga Pilipino. Diba? Iiwanan yung mga Pilipino. For sure, lilipad kayo patungong ibang bansa. Kasi may ano kayo, may mga resources kayo, may mga pera kayo Paano kaming mga walang pera? Paano kaming mga walang eroplano, mga private jet? Lilipad kaya kami? Hindi, sasabog kami dito kaya wag kayong pala desisyon sa buhay ninyo Isipin niyo yung taong bayan bago kayo magdesisyon about dyan. Sa mga gerang-gerang yan, di ba? Anyway, ano po inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok Ito po ang magiging topic natin for today. 10 Judas, pamumuliti ka pa rin ang nasa isip. Sino itong 10 Judas ng Pilipinas? Ano ang dahilan ng pag-alis ni Bato? Si kanina may na-interview kami. Sasabihin ko sa inyo, abogado ni Bato. Nga ba umalis si Bato? Yan po ang magiging topic natin. Ako po ay nagpapaalala. Malaking tulong po yung ilalike nyo po itong video na ito para sa algorithm. Wala rin pong bayad yan. So sana po like and subscribe. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senate COP attempt ulit. Senate President Cayetano inaming may umano'y pagkilos para muling palitan ang liderato sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, umani ng atensyon sa publiko ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may umano'y panibagong pagtatangka upang baguhin muli ang liderato ng Senado. Sa isang press conference nitong Huwebes, Mayo 14, sinabi ni Senate President Cayetano na may mga pagkilos umano ang minority group upang hikayatin ang ilang miyembro ng majority na lumipat ng panig. Ayon kay Cayetano, medyo busy sila, Senate minority ngayon. Trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila Dagdag pa niya, expected naman yon. May invitation to talk, may pananakot. Ba't dati na silang takot Hindi na nagdetalye si Cayetano kung sino-sinong senador umano ang kinakausap o kung ano ang partikular na isyong pinagmumulan ng umano'y panibagong COP attempt. Gayunman, dumating ang kanyang pahayag sa gitna ng magulong mga kaganapan sa Senado nitong mga nakaraang araw, kabilang ang tensyon at palitan ng putukan sa loob ng Senado at kontrobersiya kaugnay ng umano'y ICC arrest warrant issue laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa mga miyembro ng minority bloc hinggil sa pahayag ni Cayetano tungkol sa umano'y pagtatangkang muling baguhin ang liderato ng Senado. Ito po, pag-usapan po natin na talaga namang ang laki na po ng problema sa Senado. Ang laki pa ng problema natin dito sa taas ng bilihin, sa pagtaas ng gasolina, sa pagtaas ng dolyar, sa pagbagsak ng ekonomiya, sa pag-alis ng mga investors natin. Even the stocks ay talaga namang iniiwan na itong ating stocks. No? So bumabagsak na rin po. Bagsak po ang real estate, bagsak po ang negosyo, ang dami pong nawawalan ng trabaho. Ganyan po katindi ang problema natin sa ekonomiya. Ganun na rin po sa peace and order. Ultimo sa Senado, nagkagulo. May gulo na sa Senado, ito pa ang inaatupag nila. O, tingnan po ninyo. Peter Shram Cayetano. Hindi ba
Bagaman umiinit ang upuan ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nang mailuklok siya noong Lunes, isa na namang kudeta ang umuugong sa Senado. Habang kausap ang media kanina, inilahad ni Cayetano na gumagalaw umano ang minorya para sa isa na namang pagpapalit ng liderato. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. Ang tindi, no? So, gusto talaga nilang mabawi yung majority. Malipat ulit kay Tito Soto at dito kay Lacson ang pangunguna ng Blue Ribbon. Kasi talaga pong tatagilid po sila. Pag napalipat po ang Blue Ribbon kay Marcoleta at sa pangunguna, ito hindi ko po pinopromote si Alan Peter Cayetano, pero ay salute. Ang ganda po. Ang ganda po ng performance nito siya. Very professional. Hindi siya biased. Doon lang siya sa batas. Tapos kita mo na transparent siya sa media. And at the same time, very visible. Hindi yung nawawala, susulpot, nawawala, susulpot, tapos yung mga investigasyon ay hindi ginagawa. Ito si Cayetano, kita mo ginagawa. Even the impeachment, tutuluyan agad-agad. So ang ganda ng performance ni Cayetano. Tapos isipin nyo, gusto na namang palitan. No? If I'm not mistaken, kaya po napalitan si Chis Escudero at napunta kay Tito Soto kasi lumipat. If I'm not mistaken, yung 2 bilyar, kasi nga natakot. Binakbakan yung kanilang negosyo . Tapos, yung kapatid niya mismo, si Pia Cayetano. Sino pa ba? Hindi ko na maalala yung iba. Hindi ko alam kung si Jinggoy ba lumipat. Parang hindi ata . No? But anyway, sana itong sila Bilyar at si Pia, siguro si Pia hindi na ito lilipat dahil nakita niya talaga ang kalokohan sa kabila. No? And syempre, of course, kapatid din to ni Senator Alan. No? Pero ang medyo critical dito, itong sila Bilyar. Ayon kay Cayetano, may mga miyembro raw silang tinatakot pa, bagamat hindi naman niya tinukoy kung sino-sino. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot . Ayun. So may tinatakot. Alam nyo, kaya ito asahan ninyo. So yan mga kababayan, no, may gumagalaw yung Senate minority, no, to convince. Paano kaya nila makukonvince? Nagtataka lang ako, no. Pero ito, pag na-convince po nila yung majority na lumipat po sa kanila, mga kababayan, isa lang pong sisiguraduhin natin dyan. Hindi po nila nakuha yan sa mabuting paraan, no. Okay? Ginapang yan, mga kababayan. Kasi sino ba naman ang tangang babaliktad dyan? Diba? Pupunta sa may majority ngayon. Sa mga nangyari ngayon. No? Magtitiwala ka ba sa minority na yan? Na nang iwan sa inyo? Diba? Kapag may lumipat yan, we will understand, no? Na kung bakit sila lumipat. Kasi ginapang nga sila. Maybe, ginipit, something like that. No? Pero, kung kusa lang sila pupunta doon, no, mahirap paniwalaan yan, mga kababayan. Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dyan, just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.